Ano kayang ibig sabihin ng, ano ba yan, pakiusap, or demand, paawa, o ano kayang ibig sabihin ng sinasabi ng dating Pangulo na huwag daw i-abandona ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Yan ang kanyang pakiusap sa mga taga Davao. Yan daw kanyang mga anak, tulad ni Pulong Duterte, si Vice President Sara, at saka si Baste. Yan ho yung sinasabi. Hindi ko lang ma-play yung video kasi paputol-putol. Pangalawa, baka ma-copyright ako. Pero salamat po doon sa nagpaparating sa akin ng mga impormasyon ganyan, ng PPM, at sinasabi kung ano mga nangyayari. Nagtitiwala rin ho at siguro followers natin talaga sila. Dito sa Mike Abe Opinions at saka doon sa isang channel ko na MA Pinoy TV. Marami hong nagpo-forward sa akin, nagsesend ng mga impormasyon kung ano mga nangyari sa kung saan lugar. Kasi gusto nilang madinig kung ano ang aking opinyon. Gusto nilang madinig kung ano ang aking pwedeng sabihin. Kaya pinaparating. Pero siyempre, ako naman po ay may double check na ginagawa. Pag nagpadala kayo sa akin ng video o anumang impormasyon, dino-double check ko doon sa mga pwede kong pagkatiwalaan na pinanghuhugutan ko ng impormasyon kung totoo na yan ay nangyari o sinabi. Kaya malakas ang loob kong sabihin at talakayin kahit hindi ko na i-play yung mga video kasi nakita ko yung mga video, talagang yun ang gustong sabihin. Halong Tagalog, Bisaya kasi. Ay mahirap kasing i-play yan, hindi maintindihan na iba lalo kung paputol-putol. Pero ang pinaka-bottom line or pinaka-highlights ng mensahe ni dating Pangulong Duterte ay huwag nga daw i-abandona ang kanyang pamilya. Para bang humingi siya ng tulong na tulungan ang kanilang pamilya. Anong ibig sabihin nun? Ramdam ba niya na may galit na ang tao sa kanila? Ramdam ba niya na hihina na sila sa Davao? Ramdam ba niya na sa nationwide, worldwide na mga Pilipino, dismayado na sa kanila dahil sa kanilang mga ginawa na panlalait, pagmumura, pambibintang, pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at Speaker of the House? Yan ang kanilang pinagdaanan at itong kanilang kinakaharap na patong-patong ng mga kaso at posibleng mga kaso pa. So, sa akin pong opinion at paniniwala dyan, palagay ko naghalo-halo na yung problema at ayaw man aminin, apektado na sila. Kasi nga alam nyo yun hong kanilang mga pabiro o seryoso na mga batikos, kung ano man, laban sa ating gobyerno, sineryoso rin ng mga kaalyado ng gobyerno sa kailang investigasyon at ngayong nakakita sila ng mga sapat na basihan at ebidensya ay kanilang pinakakasuhan ang mga Duterte. Kaya yun yung counter ng pamahalaan doon sa mga pinaggagawa at pinagsasasabi ng mga Duterte. At akala siguro ng mga Duterte ay nasa kanila pa yung tao. Akala siguro nila maniniwala pa rin ang mga tao na katulad nung siya ang presidente na kahit anong sabihin, tawanan, palakpakan, kahit nga panlalait, pambabastos ang laman ng mga speeches, ay tawanan pa rin. Kahit nagmumura, tinatawanan at pinapalakpakan pa. Ay ngayon, hindi na yan. Kasi seryoso ang administrasyon ngayon. Walang pagmumura, walang panlalait, seryoso sa trabaho. Na malayong malayo kung ikukumpara sa nakaraang gobyerno under Duterte. At dahil dyan, dahil nga lumabas ang maraming mga akusasyon, paratang, ebidensya, at posibleng mga kaso at mga mga kaso nakapile na before DOJ, before prosecutor at iba pa. So, kaya siguro humantong sa ganyang klaseng apila o panawagan o paawa ni dating Pangulo na suportahan ang kanyang pamilya at huwag i-abandona. Kasi lahat sila kandidato. Di ba? Kandidato si Duterte for mayor, si Baste kandidato for vice mayor, si Pulong for congressman, si Sara hindi man kandidato dahil vice president, pero sigurado kakandidato yan sa 2028. Talagang yan ang plano nila. Ngayon nga gusto ng mga agaw, ngayon nga gusto ng pabagsakin si Marcos dahil alam niyang siya ang papalit, sila ang papalit, wala namang iba. Dahil yan sinasabi ng saligang batas, pag nawala ang presidente sa kung ano man ang mga dahilan, vice president na magte-take over. Kaya nga nagmamadali sila Dahil siguro gusto nilang harangan, prevention nila yan na huwag matuloy at huwag ma-expose ang kanilang mga ginawa nun. Kaso na-expose na. Napakatindi ng ginawa ng Quadcom, ng Committee on Appropriation,
at ng Blue Ribbon Committee, yung Good Government and Public Accountability ng Kongreso, na expose ang lahat ng korupsyon, human rights violation, illegal pogo, illegal na pagbebenta ng mga property na pag-aari ng mga Pilipino. Grabe. Yan ang kanilang hinaharangan. Pero dahil nga sa na-expose na ito, kaya lalong humina ang suporta nila kung ang pag-uusapan natin ay mga demonstrasyon, people power, no people ang nangyari. Kung noong una, nakakaipon pa sila ng mga tao kasi hindi pa na-expose ang lahat ng mga kadudadudang galaw. Pero ngayong na-expose na, after ng 7 hearing ng Blue Ribbon Committee, 13 hearing ng Quadcom, mga hearing ng Committee on Operation tungkol sa budget, na-expose lahat yung karakter, personalidad, attitude ng Vice President at ng mga Duterte. Kaya nga napilitan na si Duterte umamin sa lahat ng mga isyong kanyang ginawa noong nakaraang taon at ng pananagutan, yun na ho yung gumagawa ngayon. So, nagising ang taong bayan. Yung mga bilib mula ulo hanggang paa, sumaludo kay Duterte at mga Duterte noong araw, ngayon po nagbaliktaran na. Ngayon po dismayado na. Ngayon po ay umalis na. Kaya nga hindi na maramdaman ng 32 million. Wala na yun. Yun pala, yung 32 million, marami doon ay Marcos loyalists, Marcos supporters. Dahil nga humiwalay na mga Duterte sa Marcos, iniwan na rin sila, kakaunti na ang natira. Kaya humantong siguro sa ganyang klaseng panawagan ng dating Pangulo na huwag silang i-abandona ng mga tao sa Davao. Kasi nga, pag natalo sila sa local politics sa Davao, sa national, tagilid na rin sa darating na mga eleksyon. Kung yung sariling bakuran sa kailang lugar, humina at baka matalo pa. Ayaw ko naman pangunahan, baka, na sinasabi ko, matalo pa dahil iba ang dating yata ng mga Nograles. Sinuportahan ng mga politician, lokal, politiko, at mga negosyante at masang botanteng Pilipino na marami pa rin mahihirap sa Davao. Marami rin mga Pilipinong nakatira sa Davao pero nakatira na sa ibang bansa. Nakatira sa labas ng Davao, alam nila ang sitwasyon doon. At kung yung mababasa yung mga comment, halo-halo dyan. May mga pro o anti. Dati nun, pag sinabing Duterte, lahat Duterte. Walang laban sa Duterte. Lahat Duterte sila. Kaya nga, pabalik-balik na lang ang mga Duterte sa posisyon. Pero ngayon, sa mga social media at lehitimong media na nagbabalita ang mga comment, reaksyon, naku, nakakalamang na yung pumapabor sa mga Nograles. Marami na nagko-comment na pagod na sila, sawa na sila sa mga Duterte. At yan ay hindi pwedeng hindi ma-monitor ng mga Duterte ang sipa at paniniwala. Kaya ulitin ko, humantong na dun sa ganyang klaseng panawagan, pakiusap, o drama, o paawa. Kasi nga po, naramdaman na, nagparamdam na. Not only Davao City, marami ng lugar sa buong bansa, lalo na ho nung ma-expose ang human rights violation at di umano'y korupsyon sa Department of Education, Department of Office of the Vice President, at yung mga anomalyang pumutok din na ngayon ay nasa korte na di umano'y mga overprice sa COVID-19 facilities or mga binili ng nakaraang gobyerno. Antindi ng hamon talaga, no? Please like, share ng ating mga video dito sa Mike Abe Opinions at pakidami na rin ninyo pati pagsusubscribe doon sa isa channel natin, MA Pinoy TV.